May mali ba sa birth certificate mo o kaya naman sa iyong anak? Pangalan ba o petsa ng kapanganakan? Pwede ba itong itama at paano? Ito ang sinagot ng Supreme Court sa kaso ng Republic versus Maligaya. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Sa video natin today, tatalakayin natin ang Supreme Court ruling sa Republic versus Maligaya. Isang case tungkol sa correction ng entries sa birth certificate, pati na ang mga legal limits at proseso na dapat tandaan. Si Maligaya ay nag-file ng petition sa Regional Trial Court o RTC para baguhin ang kanyang first name mula Merly na may spelling na M-E-R-L-E patungong Merly na may spelling na M-E-R-L-Y. At date of birth sa kanyang birth certificate mula February 15, 1959 at babaguhin upang maging November 26, 1958. Bilang supporting evidence, ipinakita ni Maligaya ang kanyang original at certified original copies ng kanyang SSS Member Data E4 form, Voters Registration Record, Voters Certification, Voters Identification Card, Police Clearance at National Bureau of Investigation Clearance o ang NBI Clearance. Matapos makita na sufficient sa form at substance ang kanyang petisyon, ipinag-utos ng RTC ang publication ng petition sa dyaryo na may regular na sirkulasyon isang beses sa 3 magkakasunod na 3 linggo. Sa RTC, granted ang petition, pero iniakyat ito sa Supreme Court ng Office of the Solicitor General dahil sa mga technical at jurisdictional issues. Ipaniliwanag sa kasong ito ang pagkakaiba ng clerical versus substantial errors. Ang pag-aayos ng spelling ng pangalan na hindi nakakaapekto sa legal status ay clerical o typographical at maaaring i-correct administratively o sa local civil register o kaya naman ay sa korte. Ang pagbabago ng date of birth ay substantial dahil nakakaapekto ito sa edad, status at legal rights ng isang tao. Kaya hindi ito basta administrative correction lamang. Para sa substantial corrections, dapat na-include ang lahat ng mga taong may legal interest at sumunod sa Rule 108 na dapat may notice at publication rules. Pinagtibay ng Supreme Court ang pagwawasto ng unang pangalan mula Merly to Merly na may Y sa dulo instead na letter E, dahil ito ay clerical mistake lamang. Subalit ang correction ng birth date ni Maligaya ay iniset aside o hindi pinayagan ng Supreme Court dahil sa kabiguang maisama ang mga indispensable parties at sa hindi pagsunod sa mga kinakailangan sa ilalim ng Rule 108 ng Rules of Court. Sa kasong ito, ang isinama lang ni Maligaya ay ang local civil registrar at hindi ang kanyang mga magulang na siyang nasa pinakamabuting posisyon upang patunayan ang tamang petsa ng kanyang kapanganakan. Gayon din ang kanyang mga kapatid kung meron man. Ang mga aral sa kasong ito, ang pagwawasto ng pangalan na hindi nagbabago ng civil status ay maaaring gawin administratively sa local civil registrar o kaya naman ay sa korte. Habang ang pagwawasto ng petsa ng kapanganakan ay isang substantial na pagbabago na dapat sumunod ng mahigpit sa proseso ng Rule 108. At ang hindi pagsama sa mga indispensable o interested parties ay maaaring makapagpawalang bisa sa petisyon. Kung nagustuhan nyo ang case breakdown natin sa kaso ng Republic versus Maligaya at gusto nyo ng practical legal tips, i-like, i-share at mag-subscribe kayo sa ating channel. Comment down below kung ano ang next Supreme Court case na gusto nyong ipa-explain. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas.
Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.